Sa ngayon, itong San Miguel Beer ay gumagawa pa rin ng paraan para mapatibay yung kanilang backcourt. At ang isa nga doon sa nakikita dyan ay yung pag-trade dito kay Simon Enciso. Marami magsasabi na si Chris Ross ay matanda na at dapat niyang i-trade, pero ginawa na siyang assistant coach ng San Miguel Beer. So sa tingin ko malabo nang i-trade dito si Chris Ross. Kung magkakaroon ng trade dito sa backcourt ng San Miguel Beer, malamang iyan ay si Simon Enciso. So kung itong si Enciso ay mate-trade, sa tingin ko ang ipapalit dyan ay itong si Wami Tiongson, na alam na natin matagal na napapaugong na malilipat either dito sa San Miguel or Barangay Ginebra. Sa Ginebra mukhang mapupunta dyan itong si Stephen Holt, at dahil dito itong si Tiongson naman dito sa San Miguel. Pero kailangan natin munang isipin, dahil kung iti-trade itong si Stephen Holt at si Wami Tiongson, yung top 2 scorers at top 2 point guards ng Terra Firma mawawala pareho. So sa tingin ko medyo masyadong mabigat yan kahit Terra Firma yan. At sa tingin ko kung si Enciso ay matitrade para kay Tiongson, itong San Miguel baka magdagdag pa ng iba pang players, pati na yung Ginebra para dito kay Stephen Holt. Dahil parang masyadong mabigat kung mawawala yun pareho sa Terra Firma. Lalo na ngayon at medyo maganda ang pinapakita nila. So sa tingin ko kung mangyayari itong trade for Singson for itong si Wami Tiongson at itong si Enciso, baka after this season pa. Depende siguro sa magiging performance ng San Miguel. Ang pinakamalaking issue kasi dito sa backcourt ng San Miguel, hindi naman yung performance ng players, kung hindi yung kanilang kalusugan. Dahil itong si Simon Enciso, si Terence Romeo, Keith Jimenez at Chris Ross, lahat injury prone. Kung hindi injury prone yung mga nabanggit na players, hindi naman yan ititrade ng San Miguel dahil alam natin kung ano ang kayang gawin nilang mga nabanggit. Pero yun nga lang, si Terence Romeo, mayat maya palagi na injure. Si Simon Enciso kagagaling na sa operasyon, at itong si Keith Jimenez 2 months hindi makapaglalaro minimum. So sa tingin ko no choice dito talaga ang management at kailangan na gumawa ng trade. Sa ngayon, ang nakikita natin dito sa Barangay Ginebra ay kinakailangan nilang gumawa ng desisyon dito kay Jeremiah Gray kung ano ang gagawin dito, kung mananatili ba o hindi. Dahil itong si Jeremiah Gray 2 beses na nga na ACL yan, at sa ngayon ay nasa mahabang recovery period. So ang tanong, ito ba ay gagamitin pa ng Barangay Ginebra? Nakita natin itong si Kevin Alas nung nakadalawang ACL, hindi tinrade ng NLEX. At maganda naman ang naging laro, pero na-injure ulit at na-ACL na naman. Paano kung ganyan ulit ang mangyari kay Jeremiah Gray? Siyempre wala naman tayong gustong ganyang mangyari sa kanya, pero kung ikaw ay management, kailangan i-consider mo rin yung future ng iyong koponan. Dahil kung ito si Jeremiah Gray magiging palaging injury prone, sayang lang yung roster spot dyan. At siyempre, habang tumatagal bumababa ang trade value ni Jeremiah Gray dahil hindi naman nagagamit. Malaki nga potential niya, 6'6 na guard, may 3-point shooting, nakakapag-dunk pa, athletic. Pero kung lagi namang injured, hindi rin magagamit. Sinong team ang magkakagusto dyan? So sa tingin ko, kailangan na gumawa ng desisyon ng Barangay Ginebra kung ito ba si Jeremiah Gray ay iti-trade o hindi. Siyempre sa ngayon, hindi yan pwedeng galawin dahil injured. Walang team na kukuha dyan. Pero kapag nakarecover na si Jeremiah Gray, kailangan pag-aralang mabuti ng Ginebra yung performance nito. Kung siya ba ay mananatili pa dito sa kupunan nila o ililipat na. Dahil maraming konsiderasyon ngayon na kailangan gawin ng Barangay Ginebra, lalo na at marami nga nakapansin, medyo nahirapan sila talaga dito nung nakaraang conference. At ngayong season at ngayong conference na rin ito, may injury si Scottie Thompson. So hindi rin 100% yung kanilang backcourt. Maraming desisyon na gagawin si Coach Tim Cone dito. At sa tingin ko ito si Jeremiah Gray, kinakailangan ay either i-trade na or kung bibigyan nila ng pagkakataon, kinakailangan siguro pag nakarecover yan, one conference, tignan nila kung maganda pa na ang laro at pwedeng manatili o dapat nang bitawan. Ang balita naman natin ngayon tungkol dito sa All-Star Game ay sinabi raw nitong si Commissioner Willie Marshall na wala siyang pakialam doon sa report na lumabas na baka nagkaroon ng anomalya tungkol sa voting nito. Mukhang kumpiyansa si Commissioner Willie Marshall na naging legitimate yung voting na lumabas dito sa All-Star Game. Well, very unfortunate yan dahil bilang commissioner at the very least ang dapat ginawa niya ay imbestigahan yung claim na nahak nga yung voting dito sa All-Star Game. Dahil yan ang trabaho dapat ng commissioner, protektahan yung boto ng mga fans dito sa kanilang tinatawag na event. Of course, ngayon, ang sinabi rin ni Commissioner Willie Marshall ay babaguhin nga nila yung process ng pagpili dito sa mga players. Malamang bibigyan ng chance na mag-represent ang lahat ng teams kasi understandable naman, hindi rin natin masisisi yung fans dahil talaga namang Ginebra ang pinaka-popular na team
sa PBA. So, syempre, yung mga players nila talaga dyan ang mapipili. Wala namang duda doon. At syempre, wala namang nagsisisi doon sa mga fans dahil ito nga yung prosesong sinusunod. Pero gusto syempre rin ng PBA na balansehin naman para yung mga ibang magagaling na players doon sa mga hindi masyadong popular na teams ay makapaglaro rin sa All-Star Game. Ngayon, balik tayo dito sa balita na namanipula raw yung All-Star voting. Sa tingin ko, kailangan pag-aralan niya mabuti ng PBA para masiguro at mapatunayan doon sa mga fans na yung boto nila ay binibilang talaga. Dahil syempre, kung hindi rin naman mabibilang at mamamanipulate din, baliwala na rin. Very discouraging yung sinabi ni Commissioner Billy Marcial na wala rin siyang pakialam doon. Dahil regardless kung totoo man yan o hindi, kinakailangan syempre at the very least, imbestigahan nila. Dahil dyan ang trabaho ng Commissioner na siguraduhin na lahat ng nangyayari dito sa PBA ay above board. Pero sabi nga nung iba, kung yung mga lopsided trades ay pinapayagan, ano pa kaya kung itong voting dito sa All-Star Game? Balita ngayon dito sa Converge Fiber Xers ay gusto raw nilang kumuha ng isa pang first round pick sa darating na draft. Alam natin lahat na meron na silang sarili at yung pick nila ay malamang maging number 1 at ang kukunin nga ay itong si Justin Baltazar. Pero ang latest report ngayon, mukhang gusto ng Converge ng isa pang first round pick para daw kunin itong si Will Gosum. Of course, hindi pa natin natitiyak kung makukuha nga nila yan. Pero mukhang ang maliwanag dito, ang Converge ay hindi lang nakafocus dito kay Justin Baltazar at gusto nila na mag-reveal sa pamamagitan ng iba pang mga first round picks. Ngayon, syempre para makakuha sila ng isa pang first round pick dito sa darating na draft, kailangan nilang pumasok sa isang trade. At baka dyan nga pumapasok itong si Shawnee Winston na in-offer na ni Coach Aldin Ayo. So malamang dun sa mga reports na lumalabas na si Shawnee Winston ay ite-trade, baka ang hilinging kapalit ng Converge dyan ay first round pick. At baka samahan pa ng ibang player, depende dun sa team. Dahil syempre for example, kung yung pick na makukuha nila ay sa Terra Firma o kaya sa Blackwater, pwede na straight up Shawnee Winston for the first round pick ng Terra Firma or Blackwater. Pero kung for example, San Miguel ang kukunin nila ng first round pick, kailangan magdagdag ng additional players ng SMB for an instance. Dahil syempre yung pick ng San Miguel Beer, siguradong mababa yan. Or hindi lang San Miguel, kahit Ginebra, TNT, o yung iba pang mga teams na maganda ang naging laro dito sa season. So nakikita natin dito na yung Converge Fiber Xs, kahit ang focus ng mga tao ngayon ay nandito sa pagkuha nila kay Justin Baltazar, marami pa rin mga tinatawag na rebuilding options na gagawin ang koponan. Regardless pa kung nandyan si Coach Aldin Ayo, dahil nga ang balita papalitan na rin ito, or kung nandyan pa rin siya or kung wala na. Ibig sabihin nito, ang Converge ay determinado na maging competitive. Shoutout kay Joseph Pineda, Donel Santiago, kay Alexis De Terala, kay RG Bueno Adalina Family, Ronald Berbosidad, Katsakino Dukusin, Kuya Mike TV, Luis Alon, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, Jonald Malyari, Michael D, John Ray Marquisuela, Romeo Conchada, John Mark Cantos, Dexter Domer, si Enju, Jason Mendoza, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, si OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Rico Olarte, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, at si Jonel Alagon at Celino Valles Family.